para sa kanya kaya. Ang buhay kaya natin ay para sa Panginoong Hesus. So dito po tayo maupo, kunin po muna natin ang maupuan po dito. At para hindi po mabali ang mga leeg. Kasi mahirap po yung nakaganon eh. Diba? Mas maganda ko kung diretso ang inyong mga leeg. Ganun po ba? Amen. So yun po, talagang ang buhay po ng ating Panginoong Hesus ay talagang para sa ating lahat. Kaya sabi nga po ng Bible sa 1 Peter chapter 4 verse 2 that he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lust of men but to the will of God. Sana yung natitira po sa ating buhay maging para kay Kristo. Ano po ba? Amen. Tayo po ay tumayo at muli buksan po natin ang ating po mga Bible sa Acts chapter 4. Basahin po natin muli ang verses 1 to 20. Acts chapter 4 verses 1 to 20. Nakita na po ba isang malakas at masayang amen? Amen. Salitang pagbasa po, ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, sabay-sabay po tayo sa verse 20. Verse 1. And as they spake unto the people, the priests and the captain of the temple and the Sadducees came upon them. Verse 2 kayo po. Being grieved that they taught the people and preached to Jesus the resurrection from the dead. And they laid hands on them and put them in hold unto the next day, for it was now eventide. Verse 4. Howbeit many of them which heard the word believed, and the number of the men was about 5,000. And it came to pass on the morrow that their rulers and elders and scribes ceased. And Annas the high priest, and Caiaphas, and John, and Alexander, and as many as were kindred the high priest, were gathered together at Jerusalem. And when they had set them in the midst, they asked, by what power or by what name have ye done this? Verse 8. Then Peter, filled with the Holy Ghost, said unto them, Ye rulers of the people, and elders of Israel, If we this day be examined of the good deed done to the impotent man, by what means he is made whole. Verse 10. be it known unto you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, even by him that this man stand here before you. This is the stone which was set at naught of you builders, which is become the head of the corner. Verse 12. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. Now when they saw the boldness of Peter and John, and perceived that they were unlearned and ignorant men, they marveled, and they took knowledge of them that they had been with Jesus. Verse 14. And beholding the man which was healed standing with them, they could say nothing against it. But when they had commanded them to go aside out of the council, they conferred among themselves. Verse 16. Saying, What shall we do to this man? For that indeed a notable miracle had been done by them is manifest to all them that dwell in Jerusalem, and we cannot deny it. But that it spread no further among the people, let us straightly therein them that they speak henceforth to no man in his name. Verse 18. And they told them and commanded them not to speak at all or preach in the name of Jesus. But Peter and John answered and said unto them, whether it be right in the sight of God to hearken unto you more than unto God, judge ye. Verse 20, altogether ready with. For we cannot but speak of the things which we have seen and heard. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang pong banal na salita. Tayo pong lahat ay umupo, pumikit, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, Diyos naming banal at makapangyarihan sa lahat. Muli, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa oras nito.
Sa bawat sandali ng aming pong buhay, pinupuri ka namin at kami po ay lubos na nagagalak na nagpapasalamat sa iyong kabutihan katapatan. Ama namin Diyos sa langit, sa umagang ito, patawad po kami sa aming pagkukulang, kasalanang nagagawa laban sa iyo. Pakalinisin mo po ang aming puso at isipan, ihanda mo po ito sa pakikinig ng inyong pong banal na salita. Hinihingi ko po, Ama, ang inyong pong pagkilos, paggawa sa aming kalagitnaan. Banal na Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. Itago ko po akong muli sa inyong pong likuran. I pray na ikaw siya makita, maluwalhati at maparangalan. Salamat po sa buhay na inyong pong kaloob sa kaligtasan at sa katubusan po, kapatawaran ng aming pong mga kasalanan. Salamat po na kami po ay patuloy na hinahamon ng inyong pong banal na salita, tinuturuan ng inyong pong banal na salita. Dalangin ko po aming Diyos na patuloy mo pong igawat sa Jerusalem ang kapayapaan at dalangin din po namin kaligtasan po ng mga taga-Israel. Salamat po, Ama, at dalangin ko rin po, Ama, igawat mo po sa bansang ito ang kapayapaan, nawa mula kay President Bongbong Marcos hanggang sa pinakamaliit, pinakamababang opisyal ng gobyerno. Dalangin ko po na sila po ay magkaisa, magtulungan, at dalangin ko po na sila po ay maglingkod na may katapatan. Salamat po. Ikaw ang siyang manguna sa lahat ng aming gagawin. Banal na Espiritu, puspusin mo po kami. Ito po yung aking dalangin, hinihingi namin pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po po. Sabi po dito sa verse 12 and 13, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Verse 13, now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were unlearned and ignorant men, they marveled, and they took knowledge of them that they had been with Jesus. Mga kapatid, mga minamahal, this morning po, ay ang mensahe po ay pinamagatan na Apostle Peter. Maaaring dito po ay magkasama si Peter and John, pero pinamagatan ko na lamang po na Apostle Peter. At sapagkat ang ating pong pag-aaralan ay bibigyan po natin pansin ang buhay po ngayon ni Pedro or ni Apostol Pedro. So dito po ay sila po ay magkasama na talaga sila po ay nakulong. Amen po ba? Sa kanilang pangangaral patungkol kay Kristo, sila po ay ikinulong. Sila po ay pinantaan na huwag na muli ninyong papangaral pa ang pangalan ng taong ito. So yun po yung utos sa kanila ng mga Pharisees na ito, ng mga Roman soldiers na ito, na talagang sila ay pinagbawalan na at sila po ay ikinulong. At ngayon nga po, sabi pa nga po dito sa Acts chapter 5, tinan niyo po yung Bible, sa Acts chapter 5 verse 29, then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. So mga kapatid, mga minamahal, talagang si Pedro po ay hindi po natakot at yung iba pang mga alagad. So, kaya ngayon po umaga ay ating po titingnan ang buhay po ni Pedro. So, Apostle Peter, mga kapatid, mga minamahal, according to the Word of God, to the verse we have read, so sabi po dito sa verse 13, now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were unlearned and ignorant. So mga kapatid, mga minamahal, Peter is not educated. Hindi po siya nakapag-aral. So yun po ang katotohanan. Ganun pa man, kahit si Pedro po ay hindi nakapag-aral, hindi po ibig sabihin nito ay hindi po siya karapat-dapat sa paglilingkod. Amen? So hindi po ibig sabihin ay hindi na siya pwedeng magamit pa sa paglilingkod. Peter and John is not educated. Hindi po sila nakapag-aral. Sapagkat ang ministry po, mga kapatid, mga minamahal, ministry it is not a place for competition. So hindi po ito pagalingan. Amen?
Kaya dito po mga kapatid, mga minamahal, kahit si Pedro ay hindi nakapag-aral, siya po ay ginamit ng Diyos ni Kristo para sa paglilingkod. Siya po ay ginamit ng Diyos ni Kristo para ibahagi ang mabuting balita. Ang ministry ay hindi po pagalingan. Amen? Ang ministry ay hindi po ito paramihan. So ganun pa man, Peter, though he is not educated, he is useful in the ministry. Siya po ay naging kagamit-gamit sa gawain ni Kristo. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Mark chapter 1, verse 16. Mark chapter 1, verse 16. So hindi ko sinasabi sa inyong huwag kayong mag-aral. Amen? Hindi ko sinasabi. So, nais lamang po na ipakita sa inyo ng mga talatang ito ng ating Diyos na talagang kahit sino ay pwedeng gamitin. Kung hindi man siya nakapag-aral, hindi po ito yung qualification para hindi maging kagamit-gamit sa gawain ni Kristo. Mark chapter 1, verse 16. Sabi po dito, tingnan niyo po yung pong Bible, nandiyan na ba kayo? Say amen? So Mark chapter 1, verse 16. Sabi po dito, now as he walked by the Sea of Galilee, he saw Simon and Andrew, his brother, casting a net into the sea, for they were fishers. So sina Pedro po at si Andrew ay isa lamang po mangingisda. Pero wag natin silang basta-bastahin. Di ba? Maaaring sila po ay mangingisda, pero sila po ay naglilingkod kay Kristo. Naglingkod kay Kristo. Sila po ay naging holy men of God. Naging banal na tao ng Diyos. So, hindi po kailangan sa ministry yung sobrang talino, yung edukado na mataas at mapagmalaki. Amen? Hindi po magiging kagamit-gamit sa ministry ang isang matalino pero mayabang naman. Meron nga po matalino pero hindi naman nagpapagamit sa gawain ng Diyos. Meron nga po matalino pero wala namang nais or desire na maglingkod kay Kristo. So mga kapatid, mga minamahal, si Pedro po ay isang mangingisda. Ganun pa man, hindi man siya tapos, hindi man siya doktor, hindi man siya engineer, siya po ay naging kagamit-gamit sa gawain ni Kristo. Hindi man siya governor, hindi man siya king, pero siya po ay naging kagamit-gamit sa gawain ni Kristo. Amen? At tinan po natin ang mga talata po dito. Verse 17, and Jesus said unto them, come ye after me, and I will make you fishers of men. So, I will make you to become fishers of men. And straightway they forsook their nets and followed him. So talagang nandoon, pagkatawag sa kanila ng Panginoon Jesus, iniwan ang lambat, iniwan ang trabaho. Amen? Hindi sila nag-aral at sila ay naglingkod kay Kristo. Verse 19, and when he had gone a little further, then he saw James, the son of Zebedee. James, di ba? So the son of Zebedee. And then sabi po dito, and John his brother, who also were in the ship mending their nets. So yan po, si Apostol Pedro and Apostol John, sila po ay mga fishers, mangingisda. They are not educated. Peter is not educated. Pero siya po ay ginamit ng Diyos sa paglilingkod. Siya po ay talagang hanggang sa namatay na, si Pedro ay naglingkod kay Kristo. Amen? So mga kapatid, hindi ko sinasabing huwag kayong mag-aral. Maganda ang matalino. Diba? Maganda yung mayroon kang alam. Maganda po yun. Pero aanin natin ang talinong ito. Aanin natin yung ating mga nalalaman kung hindi naman natin ipapagamit sa gawain ni Kristo. So ang nais ng Diyos, kung ikaw ay matalino, dapat masigit kang nagiging kagamit-gamit sa gawain ni Kristo. Hindi yung matalino ka pero ubod ka ng yabang. Matalino ka pero wala kang nais magpagamit sa kalooban ng Diyos. Amen? Maraming tao ganyan na talagang ubod ng talino.
pero hindi naman maasahan sa ministry. Nakakalungkot po. Binigyan sila ng knowledge. Di ba? Binigyan sila ng karunungan ng Diyos. Itong ating mga karunungan ito, itong ating talinong ito, galing lamang po ito sa Diyos. Di ba? Lahat ito, lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos. Wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. Sapagkat nung bata tayo, matalino na ba agad tayo? Di ba hindi? Wala naman tayong alam. So, kahit itong ating knowledge na ito, sabihin na natin nag-aral ka, pero meron pong contribution diyan ng Diyos. Ang Diyos ang umilos para ikaw ay magkaroon ng knowledge. Kaya mga kapatid, wala tayong may pagmamalaki. Peter is not educated. Pero siya po ay naging kagamit-gamit sa gawain ni Kristo. Amen? Peter is not exceptional. Hindi po siya matalino. He is not brilliant. Peter is not exceptional. Sapagkat hindi nga po siya nakapag-aral. Amen? So talagang alam lamang nila ay mangisda ng buong gabi. At sa kanilang pangingisda, kahit sila eksperto na sa pangingisda, ay dumarating pa rin yung araw, dumarating pa rin yung gabi na wala silang huli. Amen? Sapagkat ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng mga bagay. Diba? Ang Diyos. Diba minsan ang mga mangingisda, mayroon silang tinitingnan na kapag maliwanag, ay naku, wala tayong mahuhuli ngayon. Diba? Pero noong panahon ito, wala silang nahuli. Dumating sa kanila yung pagkakataon na talagang wala silang nahuli, pero ano sabi ng Panginoon Jesus? Ihulog ninyo ang inyong mga lambat. So, at nung sila'y sumunod, sila ay nakahuli ng marami. So, wala sa galing. Di ba? Wala sa iyong galing ng iyong panghuhuli ng isda. So, mga kapatid, kaya dito sa ministry, it is not a place for competition. Hindi ito pagalingan. Hindi po ako magaling dito. Isa lang ang dapat na magaling. Isa lang ang magaling. Isa lamang ang dapat may taas. Isa lamang ang dapat kilalanin. Amen? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang nais ng Diyos sa mga kapatiran, ang nais ng Diyos sa ministry ay nagkakaisa. Nagkakaisa. Peter is not educated. Peter is not exceptional. Peter is not exceeding rich. Siya po ay hindi mayaman. Talagang wala po siyang yaman. Parang si Pedro po ay isang kahig at isang tuka lamang. Sapagkat doon lamang sila umaasa ng kanilang ikabubuhay doon sa kanilang pangingisda. Wala pong ibang binanggit na trabaho dito si Pedro. Wala. Tanging pangingisda lamang ang binanggit na trabaho dito ni Pedro. So, hindi po siya ubod ng yaman at talagang hindi po siya mayaman. Amen? Pero siya po ay naging kagamit-gamit. Siya po ay kapakipakinabang sa ministry. Hindi siya mayaman, hindi siya mapera. At ang kakalungkot, mayroong mga Kristiyano, mapera, mayaman, pero walang nais or walang desire na talagang magpagamit sa gawain ng Diyos. Na ang kanilang pera ay inuubos lamang sa mga walang kwentang bagay sa mundo ito. Kaya sana mga kapatid, mga minamahal, maging giver po tayo. Napakaganda kung tayo po ay giver sa gawain ng Diyos. So, minsan mo nang nasabi, napakinggan na ng ilang mga kapatiran yung testimony doon sa Lemery ng speaker. Di ba? So, nagbigay ng lupa, 500 square meter. At siya pa rin na nagbigay ng pera, pampatayo ng church building. Kaya naman talagang pinagpala yung tao yun. Hindi lamang siya, yung kaniyang negosyo, ang kanilang mga tauhan, pinagpala. Wala akong narinig na naging problema. At kung nagkaroon man ng problema, ay talagang nalampasan nila at napagtagumpayan ang mga problemang ito. Amen?
Kaya napakaganda po kung tayo po ay giver. So si Pedro po hindi maramo. Di ba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana ito po ay maging hamon sa atin. Peter is not educated, is not exceptional, is not exceeding rich. Buksan po natin ang ating pong Bible sa 1 Corinthians chapter 1, verse 27. 1 Corinthians chapter 1, verse 27. Maaari kayo familiar na sa verses na ito. O kung hindi man, kaya sana inyo po dinadala ang inyong pong mga Bible at binubuklat. 1 Corinthians chapter 1. Napakaganda po ng mga talatang ito. Verse 27. Nandiyan na ba kayo? Say amen? But God had chosen the foolish things of the world to confound the wise. And God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. Pinipili ng Diyos yung mga mahina. Pinipili ng Diyos yung hindi matalino to confound the wise, to confound the mighty. Amen? Kaya si Pedro ay isang hamon sa lahat ng mga mananampalataya. Hindi siya matalino, hindi siya aral, hindi siya nakapagtapos, pero kapaki-pakinabang sa gawain ni Kristo. This morning, tanungin po natin yung ating sarili. Tanungin po natin, ako ba ay kapaki-pakinabang sa gawain ni Kristo? Ako ba ay kapaki-pakinabang? Ano ba ang nagawa ko sa gawain ni Kristo? Sapat na ba ang nagawa ko para sa gawain ni Kristo? Sapat na ba? At ano man ang ating nagawa sa gawain ni Kristo, huwag na huwag po natin ipagmamalaki. Huwag na huwag natin ipagyayabang. At kung ano man ang ating nagawa para kay Kristo, sana ay talagang dagdagan pa natin. Dagdagan pa natin. At ano man ang ating ginagawa para kay Kristo, huwag sana tayong tumigil. Huwag sana tayong tumigil. Huwag sana tayong sumuko. Huwag sana tayong mapagod. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, God had chosen the foolish thing. So pinili ng Diyos si Pedro, na si Pedro ay walang alam. Si Pedro ay hindi aral, pero siya'y pinili para maglingkod. Amen? Pinili para maglingkod, hindi para maligtas. Amen? Sapagkat isa lamang ang tagapagligtas. Isa lamang ang paraan ng kaligtasan. Si Kristo ang tagapagligtas at ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. So yun po mga kapatid, mga minamahal, and then tinampa po natin. Peter is not egocentric. So hindi po siya mayabang. So yun po si Pedro. Kaya tingnan po natin ang ating pong Bible sa 1 Peter chapter 5, verse 10, kung hindi po ako nagkakamali. 1 Peter chapter 5, verse 10. Hindi po mayabang si Pedro. So verse 6, verse 6. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Peter is not egocentric. Hindi po siya mayabang. Siya po ay humble. Ipinangaral man ito ni Pedro sapagkat ginawa ni Pedro ang magpakumbaba. Mahirap mangaral na ikaw ay dapat maging humble, pero nakikita sa iyo ay mayabang. Amen? Kaya nga mayroon po nagsasabi, do what you preach. Do what you preach. So yun po si Pedro, siya po ay hindi mayabang. Sapagkat wala tayong may pagyayabang. Wala tayong may pagyayabang sa Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal,
Kung ano man ang makakamtan natin sa ating buhay, huwag na huwag po natin ipagyayabang. Ano man ang ating mapagtagumpayan, huwag natin ipagyayabang. Laging ang papuri at ang pasasalamat ay sa Diyos, kay Kristo. 1 Corinthians chapter 15, verse 57, But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Ang pasasalamat ay kay Kristo. Ang papuri, ang kaluwalhatian ay sa Diyos. To God be the glory. So Peter is not egocentric. Hindi po siya mayabang. Wala siyang ego. Wala siyang pride. Kaya mga kapatid, sana suriin ang ating sarili. Baka tayo ay yumayabang na. Baka tayo ay yumayabang na. Baka tayo ay mayroon ng pride. Alisin po natin yung ating pride. Suriin natin ang ating sarili. Sana pagpasok ng bagong taon, 2025, mga kapatid, mga minamahal, sana anumang negative emotion na mayroon tayo, sana hindi na natin ito dala sa year 2025. Happy New Year po. Diba? Happy New Year sa inyo pong lahat. So mga kapatid, mga minamahal, Peter is not egocentric. Last, mga kapatid, mga minamahal. Last na ito, pero may kasunod pa. Okay? Last na ito, pero may kasunod pa. Tingnan po natin ang ating pong Bible. Okay, balikan muna natin yung Acts chapter 5, verse 29. Or Acts chapter 4. So, nakita na natin yung Acts chapter 5, verse 29. We ought to obey God rather than men. And then sabi nga po dito sa Acts chapter 4, mayroon ako nabasa dito kanina na talagang si Pedro, sabi po dito ay talagang binantaan po sila. Sabi dito sa Acts chapter 4, verse, na sila ay binantaan. 3:10. Verse 17. But that it spread no further among the people. Let us straightly threaten them. Mayroong pagbabanta. Diba? Tinakot na. Pero si Pedro po, mga kapatid, mga minamahal, Peter is not emotional. Peter is not emotional. Ito yung problema ng maraming Kristyano. Bakit sila ay nawawala sa ministry? Bakit hindi sila makapagpatuloy sa paglilingkod? They are too much emotional. Mas pinapairal ang damdamin. Masyado silang maramdamin. Masyado silang matampuhin. Tingnan nyo pa. Si Pedro talagang hindi po siya emotional. Buksan natin ang ating pong Bible sa Matthew 16:23. Matthew chapter 16, verse 23. Tingnan nyo po. Ano sabi ng Panginoon Jesus dito kay Pedro? But he turned and said unto Peter, Get thee behind me, Satan. Hinawag ni Kristo si Pedro, Satanas. Lumayo ka sa akin, Satanas. So, si Peter kung siya po'y emotional. Si Peter kung siya po'y appendicitis. Lumayo na siya. Tumigil na siya. Hindi na siya maglilingkod pa. Amen? Gaano kasakit nito? Natawagin ng Satanas. Ano kaya ba? Papayag ka ba? Diba hindi? Baka masuktok mo ba, no? Diba? Ganyan ito, wala naman akong sungit, tatawagin akong Satanas. Oh. Pero Peter is not emotional. Hindi siya maramdamin, hindi siya matampuhin. Nakulong na nga eh. Diba? Pero nagpatuloy pa rin sa paglilingkod. Sina Peter and John. Patuloy pa rin pinangaral si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas. Patuloy pa rin pinangaral na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, na libing at muling nabuhay. Patuloy pa rin pinangaral na si Kristo ay tunay na Diyos. Amen? Hindi sila natakot. Peter is not emotional. Hindi siya matampuhin, hindi siya maramdamin. Maraming Kristiyano ngayon para bagang papaya. Alam niyo ba yung papaya?
Di ba? Kapag ang papaya ay nasagi yung puno, di ba? Ay lumuluha na agad, na natulo yung taktak. So, ganun po ang ibang Kristiyano. Or ang tawag pa nga ng iba, balat sibuyas. Ano ba ibig sabihin ng balat sibuyas? Manipis. Di ba? So, si Peter po, Peter is not emotional. Tinawag na siyang Satanas ng ating Panginoong Hesus, pero siya po ay nagpatuloy pa rin at naglingkod. Diba? Siya po ay nakulong na at binandaan. Huwag niyo nang ipangaral ang taong ito. Huwag niyo nang ipangaral ang pangalang ito. Umalis na kayo. Diba? Pero pinagpatuloy pa rin nila na ipinangaral si Kristo. Ang sabi nga po ng Acts chapter 4, tingnan po ninyo yung pong Bible sa Acts chapter 4 verse 4. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung ikaw man ay nasaktan sa sinabi ng ating kapatid, di ba? Minsan kasi tayo nakakapagsalita ng hindi maganda sa ating kapwa mananampalataya. Pero huwag natin pairalin ito, yung ating damdamin, yung ating emotion. Kaya ang paglilingkod kay Kristo, it is not based on our feelings, it is not based on our emotion. Amen? So, ang paglilingkod kay Kristo by faith, not based on feelings, not based on emotion. Acts chapter 4 verse 4. Howbeit, many of them which heard the word believed, and the number of the men was about 5,000. And then verse 3, tingnan niyo po yung verse 3. And they laid hands on them and put them in hold unto the next day, for it was now eventide. And verse 2, being grieved that they taught the people and preached through Jesus the resurrections from the dead. So yun po yung kanilang pangangaral. Si Kristo ang pinangaral. Na si Kristo ay namatay, naliping, at muling nabuhay. Na si Kristo, ang sabi nga po dito sa verse 12, neither is there salvation in any other, for there is none other name. So hindi po nagliligtas ang baptist. Hindi po nakakapagligtas ang baptist. Hindi po nakakapagligtas si Pastor Jazz. Amen? Hindi po nakakapagligtas ang gawa. Hindi po nakakapagligtas ang baptism. Hindi po nakakapagligtas ang pagsunod sa kautusan. No other name. So, ibig sabihin, tanging si Kristo lamang po ang Panginoong tagapagligtas. Yun po. Si Pedro ay hindi naging emotional. Patuloy pa rin ipinangaral ang Diyos ang ating Panginoong Hesus bilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa 2 Peter or 1 Peter chapter 1 verse 3 at 1 Peter chapter 2 verse 16. Tingnan po natin. 1 Peter. So sa kabila ng persecution, sa kabila ng affliction na pinagdaanan po ni Pedro, pero ipinagpatuloy ang pangangaral, ipinagpatuloy ang paglilingkod, hindi pinabayaan ang ministry. 1 Peter chapter 1 verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrections of Jesus Christ from the dead. So talagang ipinangaral yung pagkamatay, pagkalibing, at muling pagkabuhay. For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Romans chapter 1 verse 16. Amen? So ipangaral na si Kristo ay namatay. Ipangaral na si Kristo ay naliping. Na si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas
ng sino mang sasampalataya. Amen? Kaya ang baptist po ay hindi po nakakapagligtas. Hindi pinangaral ni Pedro, umanib ka sa aming relihiyon. May binanggit ba si Pedro na relihiyon during that time? Wala. Sapagkat hindi po relihiyon ang itinatag o itinayo ng ating Panginoong Jesus. Kaya hindi nila ipinangaral ang relihiyon. That's right. Wala silang ipinangaral na relihiyon. At ang baptist ay hindi po relihiyon. Amen? Ang baptist, it is a group of believers. Grupo po ito ng mananampalataya. So mga kapatid, verse, tingnan pa natin ang 1 Peter chapter 2, verse 16. 1 Peter chapter 2, verse 16. Say amen kung nandiyan na kayo. Amen. As free and not lasting your liberty for a cloak of maliciousness, but as the servants of God. So dito po ay sinabi po ni Pedro na siya po ay servant, alipin ng Diyos. And then, tingnan po natin ang 2 Peter chapter 1, verse 1. So servant of God, tingnan nyo po yan. Servant of God, 2 Peter chapter 1, verse 1. Tingnan po natin. Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ. So, servant of the Lord Jesus Christ. So, yan po ay the same person po yan. Servant of God, servant of Jesus Christ, not different person. Not a different person. Hindi po yan magkaiba. Sapagkat ang sabi po ng Bible, no man can serve two masters. Walang makakapaglingkod sa dalawang Panginoon. Kaya yung tinutukoy po dyan ni Pedro, the servant of God, servant of the Lord Jesus Christ, isa lamang po yan. Iisa lang po yan. No man can serve two masters. Kaya doon po ay talagang patuloy na ipinangaral ni Pedro na si Kristo ay tunay na Diyos. Amen? Si Kristo ang tunay na tagapagligtas. Hindi gawa, hindi relihiyon. Walang gawa, walang relihiyon ang makakapagligtas sa kaluluwa ng isang tao doon sa impyerno. Tanging si Kristo lamang ang ating Panginoon at tagapagligtas. So mga kapatid, mga minamahal, Peter is not emotional. Kaya kung talagang ang maraming pastor ay naging emotional. Kung sina Pastor Tan, Pastor Sosa, kung sila ay naging emotional sa kanilang paglilingkod, wala tayo dito ngayon. Wala tayo dito. Sapagkat kung sila po ay naging emotional sa paglilingkod, matagal na nilang iniwan ang ministry. Matagal na silang hindi naglingkod sa Diyos. Amen? Sapagkat sa ministry talaga napakarami pong problema. Yun po ang katotohanan. Na talaga ang ministry ay dadanas ng mga pagsubok. Sapagkat hindi po sila naging emotional. Si Pastor Sosa, hindi ko alam kung ilang taon na siyang Kristiyano. Hindi ko alam kung ilang taon na siyang nagpapastor. Sa pagpapastor, siya po ay 35 years na. Hindi niya aabutin ang taong iyon kung siya po ay naging emotional. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, Peter is not emotional. Tinawag siyang Satanas. Get thee behind me, Satan. Na doon sa panahon iyon, ang intention lamang ni Pedro talagang pagmamalasakit sa Panginoong Hesus. Nagmamalasakit lamang siya. Na huwag ito mangyari sa iyo, Panginoon ko. Hindi ito marapat na mangyari sa iyo, Panginoon ko. Nagmamalasakit lamang si Pedro, pero ang tawag sa kanya ng Panginoon Hesus, get thee behind me, Satan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana kung tayo man ay nasaktan dito sa ministry, kung tayo man ay nakarinig ng hindi magandang salita, let it go. Palampasin na lang natin yun. Kasi ito yung magiging hadlang
sa ating paglilingkod para hindi tayo makapagpatuloy. Amen? So darating talaga sa atin, minsan talaga tayo makakarinig ng hindi maganda, hindi magandang salita. Sapagkat tayo mga tao lang, tayo hindi perfect. Pero huwag tayong magiging emotional. Huwag tayong maging matampuhin, Brother Jason? Kahit tayo tawagin vocalist, Oh. So, tuloy lang, kahit tayo, tunay naman wala na talaga yan, magagawa ko. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, maaring, oo, si Pastor Jazz hindi magaling. Diba? Si Pastor Jazz ay hindi matalino. Tanggap ko yun sapagkat isa lamang ang magaling, isa lamang ang matalino, isa lamang ang dapat may taas po dito. Walang iba kundi si Kristo. Kaya sa paglilingkod, huwag tayong maging matampuhin. Huwag tayong maging maramdamin. Peter, next. Makikita po natin sa Acts chapter 4 verse 13. Tingnan po natin. So, Peter is not educated. Peter is not exceptional. Peter is not exceeding rich. Peter is not egocentric. Peter is not emotional. But Peter is fearless. Acts chapter 4 verse 13. Now when they saw the boldness of Peter, so matapang si Pedro, kahit pinagtangkaan ang kanilang buhay, kahit sila po ay nakulong, so siya po ay naging matapang sa paglilingkod. Siya po ay naging matapang sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Naging matapang si Pedro sa pagbabahagi ng kaligtasan, hindi po siya nahiya. Peter is fearless. So, nandun po yung salitang boldness. Boldness sa Tagalog ay yung kanilang katapangan. Amen? Kaya mga kapatid, sana tayo po ay maging matapang din sa paglilingkod. Sana ay maging matapang tayo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Huwag natin sabihin, ako'y nahihiya. Ako'y nahihiya. Ilang beses na ba natin sinabing, ako'y nahihiya? Pero pagdating sa kalukuhan, tayo ay hindi nahihiya. Amen? So, ikinahihiya natin yung mabuting bagay, pero yung masamang bagay ay hindi ikinahihiya ng maraming tao. Peter is fearless. Talagang wala po siyang takot. Matapang po si Pedro. Hindi siya nahiya. Kaya nga sabi ng Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Huwag natin ikahiya ang salita ng Diyos. Kasi kung nahiya ang maraming tao na ibahagi ang kaligtasan, nasaan kaya tayo ngayon? Nasaan? Kung sila po ay hindi naging matapang sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, nasaan kaya tayo ngayon? Diba? Peter is fearless. Peter is faithful. Masasabi ko po talagang tapat si Pedro. Bakit? Ano sabi ni Pedro? We ought to obey God rather than men. So hindi siya sumunod doon sa kagustuhan ng tao. Na kahit mayroong pagbabanta, kahit mayroong pagtulong sa kanila, di ba? Nandun pa rin, we ought to obey God. Masusunod kami sa Diyos kaysa sa tao. Masusundin namin ang Diyos kaysa sa inyo. Di ba? So, Peter is faithful. Tapat po sila sa Diyos kay Kristo. Peter is follower of Christ, not of men. Follower of Christ. Minsan, may mga Kristiyano, follower of men, not of God. Diba? Follower of themselves, not of Christ. Mas sinusunod nila ang kanilang sarili kaysa sa Diyos. Yun ang katotohanan. So kung sinasabi mo ikaw ay Christian, you should be follower of Christ. Dapat ikaw ay talagang tagasunod ni Kristo, hindi ng sanglibutang ito. So yung po si Pedro,
Siya po ay follower of Christ, not of men. Siya po ay tapat, siya po ay fearless, siya po ay fervent. Peter is fervent in serving the Lord. Talagang mainit ang kanyang paglilingkod. Hindi nagbago ang paglilingkod ni Pedro kay Kristo. Na talagang hanggang kamatayan. Kahit siya tinawag ni Kristo, "Get thee behind me, Satan." Hindi na niya binalikan pa yung mga salitang iyon. Hindi na niya inaalala pa yung mga salitang iyon. Tayo minsan, di ba? Minsan tayo, mahal tayo may sakit na makakalimutin. Pero minsan hindi natin makalimutan yung mga masasamang salita na sinabi sa atin ng ating kapatid. Minsan hindi natin makalimutan yung masamang ginawa sa atin ng ating kapatid. Pero si Pedro, kinalimutan niya yun. Yung sinabi sa kanya ni Kristo, "Get thee behind me, Satan." So, upang siya makapagpatuloy, kinalimutan niya yun. Kaya sana sa ating pong buhay, kalimutan din natin yung mga masasamang bagay na ginawa sa atin ng ating kapatid. Forget and forgive. Diba? Yun ang dapat sa isang Kristiyano. Forget and forgive. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, Peter is fervent in serving the Lord. Na kahit ano pang pagbabanta. And then last, hindi pa pala last ito. May kasunod pa. Sure. Peter, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Acts chapter 4, verse 4. Nabasa na natin to. Pero ano ba yung dapat natin tingnan dito? Sabi dito, "Howbeit many of them which heard the word believed, and the number of the men was about 5,000. So mga kapatid, mga minamahal, Peter, though he's not educated, though he's not exceptional, though he's not exceeding rich, so Peter is fishers of men. Sa madaling salita, siya po ay soul winner. 5,000. Ang dami. Diba? Ang dami niyang naging bunga. Ang dami niyang naakay. Ang sabi nga sa Acts chapter 2, verse 41, tingnan niyo po, sa Acts chapter 2, verse 41, "Then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls." Dito po sa chapter 2, 3,000 pa lamang yung mga mananampalataya. Ay pagdating ng chapter 4, ang bilis, naging 5,000 na sila. Amen? More than 5,000 pa. So mga kapatid, mga minamahal, Peter is fishers of men. Talagang siya po ay soul winner, naging mabunga, kahit hindi siya edukado, kahit hindi siya magaling. Diba? So hindi siya magaling, hindi siya matalino, hindi siya sa aral, hindi siya tapos. Pero nakapag-akay ng maraming kaluluwa. So mga kapatid, mga minamahal, sana maging tulad din po tayo ni Pedro. Maaari si Pedro ay hindi educated, hindi aral, hindi matalino, hindi magaling. Pero ano meron si Pedro? Last. Ano ang meron si Pedro? Diba? Tingnan po natin ang ating pong Bible sa 1 Peter chapter 1, verse 22. Ito po talagang patapos na. So, sa kabila na siya hindi aral. Kasi ang ministry nga po, hindi po ito pagalingan. Hindi po ito competition. Amen? O, nandiyan na ba kayo? 1 Peter chapter 1, verse 22. Ano meron si Pedro? Diba? So, ang meron po si Pedro ay puso. The only thing that Peter has is his heart. Isang bagay na meron po si Pedro, yun po yung kanyang puso. Puso na para sa Panginoon. A heart for the Lord or for the Savior, Jesus Christ. Yun po ang mayroon si Pedro. So, ngayong umaga, tanungin natin, para kanino ang puso nito? Di ba, John Mark? Para kanino ang puso mo, John Mark?
Napapangiti naman kapag puso ng pag-uusapan, ano? O, di ba? Si Kuya Bill, napangiti na tuloy. So, para kanino ang puso mo? Hindi makasagot. Okay, huwag mo na nga sagutin. So, yun po, mayroon po dito, 1 Peter chapter 1, verse 22. Basahin ko po sa inyo, inyo pong sundan. Sa 1 Peter, tama ba ako? 22 nga ba? Chapter 1. Sorry, nabuksan ko pala yung chapter 2 eh. Sorry. Okay, chapter 1, verse 22. So sabi po, seeing ye have purified your souls in obeying the truth, through the Spirit unto unfeigned love of the brethren, see that ye love one another with a pure heart fervently. So yun po ang mayroon po si Pedro, na talagang siya po ay mayroon pong puso para sa ating Panginoong Jesus. Siya po ay mayroon pong puso para sa mga kapatiran. He has a heart for the Savior. He has a heart for the saints. Mayroon po siyang puso. And then, nasaan ba yung one? Mga PI. Yung Daystar. Anong version? Kasi, Daystar, hanapin nyo nga. Kasi yun yung meron siya sa puso niya eh. Di ba yung Daystar, walang iba, kundi sino yun? Si Kristo, di ba? Isa sa pangalan ng Panginoong Jesus, Daystar, Bright and Morning Star. Yan po yung mga pangalan. So hanapin nyo, BI, Bible Student. Saan po yung matatagpuan? Brother Edwin, concordance. 2 Peter 1:19. 2 Peter 1:19. 1:19. Okay, tingnan po natin 2 Peter 1:19. So bakit kasi hindi ko po yung nilagay dito? Okay, 1:19. We have also a more sure word of prophecy, whereunto ye do well, that ye take heed as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn and the day star arise in your hearts. So yun po ang mayroon sa puso ni Pedro, si Kristo. So si Pedro ay mayroon pong puso para sa Panginoong Jesus. He has a heart for the Savior. He has a heart for the sinner and for the saints. Mayroon siyang puso para sa mga kapatiran. Mayroon siyang puso doon sa mga kaluluwang mapapahamak sa impyerno. Kaya mga kapatid, mga minamahal, let us examine our heart. Suriin natin ano ang mayroon sa puso natin. Para kanino ang puso ito? Diba? Mayroon ba tayong puso sa ministry? Mayroon ba tayong puso para sa mga kaluluwang mapapahamak? Meron ba talaga tayong puso para sa ating Panginoon? Si Kristo ba talaga ang nasa sa ating puso? So ito po ang nais ng Diyos sa atin this morning. Na talagang tayo ay magkaroon ng puso para sa Diyos, a heart for God, a heart for the ministry. To God be the glory, tayo po ay tumayo. Tayo po yung pumigit, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, Diyos naming banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa buhay po ni Pedro. Ipinakita po sa amin ni Pedro na kami po ay dapat magpatuloy sa aming pong paglilingkod. Si Pedro ay dumanas ng kahirapan. Si Pedro ay dumanas ng pag-uusig. Si Pedro ay dumanas ng mga kalungkutan. Pero ganun pa man, siya po ay nagpatuloy sa kanya pong paglilingkod. At ang kanya pong puso ay tunay na naging para sa iyo, aming Diyos. Ang kanyang puso, nagkaroon po siya ng puso para sa gawain, puso para sa mga kapatiran, na talagang nandun po, na talagang
Ibinigay niya ang kanyang buhay, ang kanyang puso sa paglilingkod para sa mga kapatiran. Na mga kapatiran po noong panahon iyon ay tunay na dumaranas ng pag-uusig. Pero si Pedro ay naging instrumento para ang mga kapatiran ng hihina, para ang mga kapatiran nawawala ng pag-asa ay lumakas at tumibay sa kanilang pananampalataya. Si Pedro ay hindi aral, hindi siya nakapagtapos. Siya ay isang norit-noray, siya ay isang mangingisda lamang. Pero si Pedro, naging kagamit-gamit po sa inyong pong gawain. Habang ang lahat ay nakayupot na kapatid. Kapatid, para kanino ang puso? Si Kristo ba talaga ang naghahari sa iyong puso? Suriin po natin ang ating pong sarili. Tanungin po natin ang ating sarili. Mga salita ba ng Diyos ang tunay na nasa ating puso? Tayo ba ay puspos pa ng banal na Espiritu? Sana sa ating pong pag-pray, lagi po nating hilingin na tayo'y pakapuspusin ng banal na Espiritu. Sana sa ating pag-pray, ating hilingin sa Panginoon na tayo ay tulungan sa ating pagsunod sa kanyang kalooban. Sana sa ating pag-pray, ating hilingin sa Panginoon na talagang pakalinisin ang ating puso't isipan. Sana sa ating pag-pray, ating hilingin sa Panginoon na talagang tayo ay turuan na makapagpatawad sa ating kapwa. Mga kapatid, mga minamahal, nais ng Diyos gamitin ka. Maaaring tayo ay iba-iba. Iba-iba tayo ng ugali, iba-iba tayo ng pinanggalingan. Iba-iba tayo ng edukasyon, hindi tayo pare-parehas. Pero ganun pa nga nais ng Diyos maging kagamit-gamit ka sa kanyang gawain. Ang kailangan lamang, magkaroon tayo ng puso. Puso para sa paglilingkod, puso para sa Panginoon. Puso na talagang mapagpakumbaba. Ito ang kailangan sa ministry. Ang ministry ay hindi pagalingan. Kaya sana bilang tayo po ay magkakapatid sa Panginoon, sana ipakita natin ang pagkakaisa. Sana talagang suportahan natin ang anumang activity na mayroon po dito sa gawain ng Diyos ni Kristo. Suportahan natin ang Bible Institute. Suportahan natin ang Sunday School. Sana maging maaga tayo sa pagpunta sa church. Meron po tayong Sunday School. Ang gawain kapag araw ng linggo, nagsisimula ng alas 9. Kaya sana ahead of time, before 9, sana kapatid talagang tayo'y nandito na. Maging handa tayo at suportahan natin ang gawain ng Diyos ni Kristo. Meron tayong youth anniversary. Sana ito'y ating suportahan. Meron tayong Thanksgiving Sunday. Sana ito'y ating suportahan. Meron tayong Solwini. Sana ito'y ating suportahan. Meron tayong church anniversary. Sana ito'y ating suportahan. Meron tayong mga missionary. Sana tayo patuloy na magsuporta sa mga missionary. Kung talagang ang ating puso ay para kay Kristo sa gawain, suportahan po natin ang gawain. Salamat po. Ito po yung aking samot dalangin. Hinihingi na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.